mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay po ng opinion or reaction po dito sa mga nangyayari na hindi po matapos-tapos ang issue about po sa DSWD. Kasi po, ang katotohanan, wag po natin isawalang kibo, mga kapatid. Ang gaya po nito na mga issue about po kay Daddy Frankie, dahil bakit po natin iisipin na si Daddy Frankie may linabag sa batas na kailangan ang pagtulong ay kailangan pong may mga permit. Ngayon lang ako po nakarinig po, mga kapatid, na ang pagtulong pala po kailangan ng permit. Siguro po, yung ako gagawa ng isang facility, gagawin ko po yan ng foundation. Pero si Daddy Frankie ay bago pa naman lang yung facility niya or tinatawag niyang shelter, ay siguro wala pa siyang panahon dahil inaayos pa nga, di ba? Kaya po dito tayo ay parang isaalang-alang na lang po natin yung ginagawa po ng isang content creator na gaya po ni Daddy Frankie. Dahil yung mga ginagawa naman po ni Daddy Frankie, nakikita naman natin po na talagang pagtulong. Wala akong nakitang inabuso niya po ang isang beneficiary like Junjun Bandam. Dahil po si Bandam ay pamilya na rin po yung turing sa kanya. At dito nga po sa usapin ng DSWD at ito nga po ay nabalita na rin, gaya po sa sinabi ko kahapon na ito po ay nabalita na rin na talagang nabanggit yung pangalan ni Daddy Frankie na isang content creator na si Daddy Frankie Bugarin. Para sa akin po talaga, mga kapatid, kung ako po ang nasa kalagayan ng mga DSWD, pasasalamatan ko po ang isang Daddy Frankie or Daddy Frankie Bugarin. Kasi alam niyo po, mga kapatid, ang ginagawa ni Daddy Frankie, malaking tulong po yan sa gobyerno. Dahil po, yung hindi po nakikita ng gobyerno o kaya po ng DSWD ay isa sa mga team ni Daddy Frankie po ang nakakatuklas sa mga kababayan natin na natutulungan. Kaya po, para sa atin na nakasubaybay, na talagang tumutulong kay Daddy Frankie, tayo po ay nasasaktan. Na parang, ano ba to na mga taga-DSWD, dahil hindi man lang nila na isinaalang-alang yung ginawa ng isang content creator na si Daddy Frankie at niyang kanyang team. Dahil alam niyo po, mga kapatid, ito ang masasabi ko lang. Lahat na ginagawa ni Daddy Frankie, sabihin na natin po, si Kuya Oliver. Example lang yun. Ito po ako hindi nagsasawang ipaulit-ulit ko po na parang mga sirang plaka na. Na titingnan na lang natin po si Oliver. That time na sa mga kwento nila na ito nga daw ay tiningnan na ng taga-DSWD ng Tarlac Paniki. Pero po, nung nakita, hindi man lang daw po nagawa ng aksyon or ipdalhin sa pagamutan, di ba? Na hanggang po tumagal na sa loob ng 20 years na hindi man po talaga nabigyan ng aksyon. Nung dumating po si Daddy Frankie, dahil po yan irekomenda ni Ballpoint Man, agad-agad pong pinuntahan ni Daddy Frankie at yun nga po, ngayon po ay isa na pong napaka lusog, ang taba-taba niya na.
talagang maayos na. At ito nga yung pagbalik sa pamilya niya, sa magkakapatid, ibinalik na. At malinaw na ang kanyang isipan na yun ay lugar niya. Doon siya nakatira, kaya nagpaiwan na, di ba po? Sa madaling salita po, mga kapatid, hindi na natin po pwedeng ipaligoy-ligoy pa dahil po, mula noon, dami na pong interesado kay Kuya Oliver. At balita ko nga po, mayroon na yata pong magbablog na iba, Yankee Ansing at Kuya Oliver. Pero, hanggat wala pa naman, titingnan natin. At ito po, mga kapatid, nakakalungkot po. Ang dami-dami pong nagnanakaw ng mga video ni Daddy Frankie. Di ba? Ito yung nakakalungkot po. Dapat yung mga ganito na mga content creator or sino-sino na kumukuha ng video ni Daddy Frankie, sana naman po respeto. Dahil alam nyo po, pinaghirapan din po yan ng team ni Daddy Frankie. Diba? Sana po manatili tayong respeto sa kapwa natin. Ano po? Ito po, pakinggan natin po para tayo po ay malaman. Diba, sabi ko nga, kapag may alam tayo, hindi tayo malilinlang, na lagit po tayong kailangan alam natin ang mga nangyayari. Para po, pagdating ng araw na may naririnig tayo, pwede po tayong sumagot. Di ba po? Pwede natin, kung may mali man na ginagawa si Daddy Frankie, siguro yon yung talagang nandyan yung pagtulong niya, talagang hindi niya iniisip kung ano man ang mangyari. Yun lang ang nakikita kong kamalian ni Daddy Frankie dahil siya po ay napakabuting tao na gusto niya po talagang matulungan ang mga taong nakikita niya nangangailangan ng tulong. Di ba po? Imagine po, si Teacher Mary Jane, ipapaalala ko po sa inyo mga kapatid. Teacher Mary Jane, sino po ba yan ang nagrekomenda? Di ba po? Isang vice mayor. Instead na dalhin doon sa DSWD, pero si Daddy Frankie. Di ba po? At iyon naman agad na aksyonan ni Daddy Frankie. At talagang nagbuhos ang tulong po kay Teacher Mary Jane. Di ba po? Bakit hindi nyo tingnan si Teacher Sally? Yung pamilya Reyes po, mga kapatid. Ipaaalala ko lang sa inyo. At now, si Ate Nida, na si Daddy Frankie laging sinasabi, Tay, wag nyo akong tanimin ng utang na loob sa akin dahil iyan, binibidyohan ko kayo, kumikita ang video, kaya ibinabalik ko sa inyo. Diba? Ganun dapat. Wag yung tayo yung parang na nag-viral lang si Daddy Frankie, na interview ni Karen Davila, doon na po kayo nag-aligaga, nagmadali na mga taga-DSWD. Bato-bato sa langit, ang tamaan po, wag pong magagalit dahil yan po ang katotohanan. Di ba po? At pakinggan po natin tong balita na tungkol nga, nabanggit nga dito si Daddy Frankie, pero napanood na ninyo to. Pero uulit-ulitin ko po, kahit sabihin nyo, ako po ay sirang plaka. Pero ipaalala ko po, araw-araw po, na ang isang Daddy Frankie Bogarin, isa pong tumulong lang. Ang alam ko sa pagtulong, wala po yang permit. Dahil ay tumutulong ka na nga. Pera mo na nga ang nawawala.
Bakit kailangan pang magkaroon ng permit? Oh, malaki din po ang gasto sa permit na yan. At igit sa lahat, yung tax ang hinahabol nyo. Pero po ang tumutulong, charity, ay wala po yang tax. Dahil sila po exempted sa tax. Dahil tumutulong ka po. Na ikaw po ang nawawalaan ng pera. Hindi po siya kumikita. Kung may negosyo, yun po ang may tax. No? Dahil tayo po ay nagninegosyo. Pero kapag po, ang kagaya ni Daddy Frankie, yung pagtulong niya, walang tax po yan. At kung sa YouTube naman po na kinikita, bago pa yan makarating sa iyo, may tax na po yan na naaalis. No? Di ba po? Kasi normal lang po sa mga content creator po, mga charity vlogger. Kailangan po exempted na yan dahil po pagtulong lang po ang kanilang ginagawa. Kaya nga po charity vlogger. Pero manmanan nyo rin po, tingnan nyo rin po ang ibang mga charity vlogger kung totoo talaga yung pagtulong nila o ginagamit lang nila na parang kabuhayan. Pinopront lang nila ang pag-charity. Pero dito kay Daddy Frankie, si Daddy Frankie po ay mayroon na po yan. May negosyo, paupahan ng bahay. Dahil si Daddy Frankie po, nasubaybayan ko po yan, 2022. Sa Facebook, na kung ano-ano pong ginawa niyang content, magpanggap na pulubi. Ang unang-una ko pong nasubaybayan kay Daddy Frankie, mga kapatid, yung pinagpanggap niya po na pulubi, yung manglilimos yung kanyang anak na si Dexter yata yun, yung bunso niyang anak. Doon ko po una-unang nasubaybayan po yung si Daddy Frankie na nagpanggap siya, nagpretend po talaga sila sa kumpare ni Daddy Frankie, yung sa Bulacan na may ano, at awa naman ng Diyos ay hindi naman po nabigo si Daddy Frankie doon sa pagpaprank doon sa kanyang kumpare na nangungupahan yata sa kanyang bahay, ano. Si Dexter po yung kanyang ano. Doon ko po unang-unang nasubaybayan si Daddy Frankie at tuloy-tuloy na po yun. Pero yung asawa ko matagal na po siyang sinusubaybayan dahil tuwang-tuwa siya. At lalong-lalo na yung nag-viral sa gubat. Nasubaybayan ko po yun. Yung pangalawang anak niya, tuwang-tuwa ako kay Daddy Frankie na natataranta silang dinala nila sa clinic. Na mga anak na nga po, ay wala pa yung asawa. Ano po? Kaya marami po tayong alaala kay Daddy Frankie. Magagandang ginawa na kabutihan ni Daddy Frankie po sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan po ng tulong. At yun po ay napabahayan din ni Daddy Frankie. Yung sinasabi nyo nga may pabahay si Daddy Frankie, mayroon po. May senior po yan tinulungan na doon nasa kalsada na pinaliguan na talagang kinalbo nila. Pinagawaan nilang bahay-bahay. Marami pong alaala tayong magagandang ginawa ni Daddy Frankie. Kaya po mga kapatid, kung ano man ang naririnig natin na gaya po dito, na balitang ito na nabanggit nga dito si Daddy Frankie, Bugarin, ay panuorin po, pakinggan po natin. Babala po kasi ang DSWD laban po sa ilang content creators na umano'y nagsasagawa ng rescue operations, pagkupkup at pagkuha ng mga videos ng mga homeless o beneficiaries ng walang permit at tamang koordinasyon sa gobyerno. Ayon po sa DSWD, kailangan tiyakin na hindi naabuso o nagagamit lamang sa content ang mga mahihirap kapalit ng views, likes at... Alam niyo po mga kapatid, ito lang ang masasabi ko na nagagamit ng content creator like Daddy Frankie. Alam niyo po mga kapatid, ito yung sinasabi kong nagagamit or na yung pagkulong sa loob ng 20 years o nakakadinahan ka sa loob ng 20 years.
dapat po yan naaksyonan ng taga-DSWD. Iyan po yung naabuso ng kapamilya. Dahil dito po sa Italia, mga kapatid, yung mga ganyan may kasakit po yan, agad-agad po yan naaaksyonan ng gobyerno. Sabihin na natin, DSWD, naaksyonan yan at may allowance po yan na buwan-buwan po na may natatanggap sila. Yun lang po ang kinaibahan po talaga sa gobyerno natin na tinatawag pong DSWD. Bakit? Nauabuso ba yung mga beneficiary ni Daddy Frankie? No. Napapaganda po ang kanilang kalagayan kahit po sila nabibidyuhan. Like Junjun at Kuya GR, nanawagan siya sa pamilya niya kaya binibidyuhan para po maibalik sa pamilya, pero walang nagkiklaim. Bakit? Wala na bang kapamilya? Si Kuya Junjun at si Kuya GR? No. At sa ngayon nga po, mga kapatid, nakakalungkot lang. Dahil noon, ang nangyari kay Oliver, dapat yun pa po na aksyonan na po ng taga-DSWD. Dahil yun po yung pagkulong sa loob ng 20 years, doon po matatawag natin na naabusado, na nagamit ng pamilya. Di ba? O nagamit ba? Or napabayaan pala po, mga kapatid, ng kapamilya. Dapat doon po pumasok yung batas. Naabuso ang kapamilya natin na kagaya kay Oliver at yung iba pa po na ikinukulong instead dalhin sa panggamutan na tulong ng mga taga-DSWD. No? Bakit hindi nagawa? Bakit si Daddy Frankie Bugarin dinala niya, pinalalaya niya sa nakakulong ng mahabang panahon? Napalaya niya po. Gaya po sa mga nakakagidina. Di ba po? Napalaya nila po. Natanggal nila yung kadina like Teacher Mary Jane. At sino-sino pa. Nagkaroon po ng kalayaan. Gaya po dito kay Oliver. Kaya wag na natin sasabihin na abuso ng content creator like Daddy Frankie. Dahil si Daddy Frankie po, napalaya niya po ang karamihan po na nakakulong, nakakadina, napalaya niya po yan. At bumalik sa katinuan like Oliver. Si Oliver lang po ang i-example ko sa inyo, mga kapatid. Kaya ito pong nagbabalita po, may punto rin po siya. Pero, ang masasabi ko lang po, dapat giving na yun. Mabidyohan man, dahil nga po, content creator na hindi naman po naaabuso ang mga content ni Daddy Frankie. Oh yes, nabibidyohan. Pero po, mga kapatid, masasabi ko lang sa inyo, charity vlogger is charity vlogger. Tingnan natin po kung naaabuso po ang kanila pong mga beneficiary. Ang mahalaga, tumutulong, napapagaling, yun lang po ang masasabi ko. Kaya ang mention ko na lang kay Daddy Frankie, congratulations Daddy Frankie. At sana tuloy-tuloy po ang pagtulong mo, ayaan niyo po ang mga taga-DSWD kung ano po ang sasabihin sa iyo. Wala kang inabuso na mga beneficiary. Ikaw ang isang taong nagpalaya sa pang-aabuso ng kanilang pamilya. Dahil ang kapamilya, like Oliver,
hindi po yan dapat ikulong, inaalagaan, or dalhin sa pagamutan, tulong ng mga DSWD, pero hindi ginawa. Ikaw ang unang-unang tumutulong, Daddy Frankie. Ngayon sila ay nagmamadali dahil nga ang isang Daddy Frankie kahanga-hanga. Mabuhay ka, Daddy Frankie, at sana po patuloy tayong sumuporta kay Daddy Frankie at sa kanyang team, Aling Rochelle, at siyempre naman po, pakiyakap naman po si Malo de los Santos. Please like and share po sa mga video para lagi tayo pong updated. Pag tayo po ay may alam, hindi po tayo magiging mangmang. At lagi po tayong may pakialam sa ating mga kababayan. Mabuhay tayong lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na po si Daddy Frankie. Mabuhay! Maraming salamat po sa mga viewers na patuloy na nagsusuporta po sa amin. Marami pong salamat. Saludo po ako. See you in my next upload po.